Hi everyone, this is Kijibo Vlogs, a Filipino reactor based here in Saudi Arabia, and welcome back to my channel. Agad-agad gagawa natin yung reaction video, okay? Gagawa natin yung reaction video ang Barda compilation because why not? Hindi pa talaga tayo tapos sa mga chismis natin and everything. So siguro naman na-explain ko na talaga kung ano talaga ang mga chikading chududut for today's video sa ating unang reaction video. And ngayon gagawa ulit tayo ng reaction video about sa Barda. Sa mga hindi ko muna kayo tatawaging mahinang nilalang, okay? Kasi gets ko din naman kung saan kayo nanggagaling. Ayokong i-invalidate yung mga feelings ninyo, lalo na kung may mga nakita kayong ganyan. Kasi sadyang ibang-iba talaga yung mga interpretation natin. Lalo na kung wala talaga kayong alam and wala kayong mga connection na matatanungan kung ano talagang meron sa ganito ganyan. But I'm pretty sure I am assuring you guys, please, panatan tayo. Alam niya ni Ma'am. May message ako kagabi sa TikTok. Ma'am, alam mo yan. Ma'am, alam mo yan, ma'am, na magiging panatag tayo. Nagpuyat ako, sabi ko 1:30 morning pa lang dito, ma'am. Sabi ko talaga for the next video. Alam mo, malalaman ninyo kung sino yan mamaya. Kung magbubukas ako dito ng TikTok. Tapos lalabas yung kanyang name and everything. So it won't take any longer. Yun na nga yung sabi ko nga kanina, di ba? Good publicity is still a publicity. Wala tayong magagawa doon kung yan yung sinabi ng management o kung sinabi man ng management yan ng ganyan or sariling sikap nila just to promote their movie sa Netflix, because why not? Because ang mag-produce ng movie, alam mo yung million-million yung gagastusin mo, tapos kung ang producer ko kikita lang ng 1 million, talo pa sa talent fee and professional fee ng mga directors and everything. So basically, hindi lang po yung management or ang network or ang director ang nagpo-promote o kailangan gumawa ng way to promote their movie, and also the artist itself, okay? And also the artist itself, they have to promote. Wait lang. Okay, hindi lang yung artist itself ang magpo-promote ng kanilang yung director itself or the producer itself ang magpo-promote ng kanilang movie, but nevertheless, it's understood ang nararamdaman ninyo, okay? So na-explain ko na to kanina sa unang video ko kung ano yung analysis ko and everything, and I can see na totoo yung analysis ko. I can see na magaling talaga ako pagdating sa analysis. Sa totoo lang. Wait lang, i-shoutout ko lang pala. Hindi pala yung vision ang tawag doon. Premonition pala. Yung sabi ko kagabi na, for example, parang pa yung pumapasok sa utak ko, tapos right after that, may lalabas na issue and everything. Okay, so we will make a reaction video to this one. Actually, itong si Miss... wait. Ang sabi dito, people at the back of the male attendee. Kayo na ba, female attendee? Hindi po, may lang sila, may male attendee. Baka ma-develop yan. Tamay? Talaga ba? Baka ma-develop yan. Hindi nga na-develop dati si Barbie Fortesa ng... Charis. Nang todo talaga yung kanilang kay David and ang Barda noon before sa MK and Pulang Araw. Sa Pulang Araw, wait lang nagkakalabuan na sila ng jowa niya na yun nagkakalabuan na sila. So basically, marupok siya doon. So pwede siyang ma-inlove talaga ora mismo. Diba? Tsaka nakakalimutan na ba natin lahat ng pinagdaanan ng Barda? Ngayon pa ba tayo magaganyan-ganyan? To think wait lang, this is a gala night. Okay? Something like parang party ito ng mga royalties and everything. Palagay mo, magsa-soft lunch sila dyan. Ang Barda, feeling mo, sabihin natin si David yan. Hindi, kung si David man yung lalaki na yun, hindi nila gagawin yan. Kung may totoong emotions or may romantic emotions or may romansa ang ganyang pag-holding hands. Kasi ang daming camera dyan, ang daming makakakita. Hindi lang GMA artist yung andyan, pati ABS-CBN. Diba? Sa palagay nyo? Ba? Tsaka wait lang, kinikilig ako sa emblem ni Ginoo. Ngayong gets ko na yan. Gets ko na yung emblem ni Ginoo. Kaya pala kahapon, comment kayo. Nakalimutan ko din talaga yung itsura ni Binibining Clay at nagamit din pala yung sa MK, no? Tama ba? Yung emblem dito at nasa left side here. Paki-comment nga ako kung taga saan kayo. Paki-comment kung saan ang puso. Kung saan ang puso. Alam mo yung, ang ganda-ganda talaga kahapon.
ang ganda-ganda kahapon ng eksena natin, di ba? Kasi, oh my God, magka-color palette. Magka-color palette ang damit ng Barda. Hindi natin inasahan. Alam mo yung kahit hindi sila magka-date, nag-greet lang ako sa baba ko. Alam mo yung kahit hindi sila magka-date, pero alam mo yung ang connection is there. Gets mo ba yun? Uy, loko, wait lang. Ngayon lang pumasok sa utak ko. Siguro hindi lang, dahil kahit hindi tayo magka-date, kahit hindi tayo magka-date, dapat pares tayo ng damit. Hindi lang ganyan eh. Parang ngayon lang pumasok sa utak ko, wait lang, may gagawin kaming promo ha, may gagawin kaming pasabog ha, may gagawin kaming pagyanig ha. So, siguro matatalino naman yung mga Barda. Siguro ganun yung usapan, di ba? Matatalino naman yung Barda, di ba? Na we are still attached, we are still together, di ba? Na parang may Barda pa din because of our damit. Kasi yun na naman talaga yung purpose eh, di ba? I'm not sure. Kasi imposible mo hindi sila nag-usap. Magkaisang color palette lang yung damit nila. Di ba? Mauve and something old rose mauve and what is this? Etches garbanzos. Di ba? Magkakaisang palette lang talaga yung kanilang atake dito for today's video. So basically, parang ang masasabi ko lang na parang imposibleng hindi sila nag-usap o hindi nagkatanungan kung anong susuotin. Diba? Ang sabi nga ni David, hinayaan niya na sila David Martin. Tama ba yun? And ang kanyang glamping na ayusan siya. And basta siya, mayroon siyang emblem. Yun yung personal choice niya. Yung emblem na nagsisimbolo sa kay Binibining Klein, nalinagay niya talaga sa left side niya. Sa puso niya talaga, mga mami. Charas! Nasa puso ko si Binibining Klein for today's video. Okay, mas kabahan pa kayo kay Sam Concepcion. Charas! Kung si Sam, diba? Si Sam Concepcion nga, kasi patapos na eh. Patapos na yung yung Beauty Empire, right? Patapos na yung Beauty Empire. Tapos na sila sa promo season nila. Kaya, wala na. Si Sam Concepcion, hindi ko nga nakita na ganyan-ganyan sila ni Barbie eh. Si Jameson kasi may upcoming sila. Okay, may upcoming sila. Sabi ko nga sa isang reaction video ko, good publicity or bad publicity is still a publicity. Ang kinaibahan lang, ang good publicity, diretso ka na talaga agad sa promotion. Yun eh. Ang bad publicity, marami ka pang dadaang station. Diba? May dadaan, okay, may bad publicity, may interview, mag-e-explain, and right after that, promote ng movie. Kasi wala silang ganap together na dalawa, wala ng marathon. Wala pang mga marathon na gumagawa. So, kailangan nila talagang gumawa ng ingay or kailangan mag-isip ng management na dapat, wait lang, kailangan silang i-interviewin together kasi napaka-unethical naman na i-interviewin silang dalawa sa GMA Gala, that is not a proper place para mag-promote ng movie nila. Diba? Aminin nyo yan. GMA Gala is not the proper place para mag-promote ng mga movies ng mga artista. The GMA Gala, andoon ang ang purpose ng GMA Gala is to gather. I don't know if this is charity or what. Kasi ang alam ko may charity gala din ang GMA or baka may part ito ng GM kasi nagbabayad ang mga artista pag may mga gala sa GMA na nagbabayad sila and ang proceeds nun binibigay sa charity. Kaya ang ibang mga artista minsan hindi nakakapag-attend kasi sobrang mahal talaga, 'di ba? Sobrang mahal ng kanilang something like parang I don't know, entrance fee ang tawag siya, 'di ba? That is not a proper way para mag-promote na movie. So, in order for them to promote, kasi andyan na sila, magkasama na sila, malapit na ipalabas, August 6 na, di ba? In order for them, parang tight na yung schedule nila, and si Barbie, tight na din yung schedule ni Barbie because of the P77 on go. Tuloy-tuloy ang kanyang pagbisita sa mga mall, pag-check ng mga sinehan and everything. So, wala na sila talagang time. Baka si James Hub na schedule din. Wala silang time together na magkasama silang dalawa. Kaya siguro, naisip or na-strategize ng management na, okay, we have to do something na makakakot ng attention ng tao na hindi makakalimutan na yung pag magsalita kayong dalawa is ang lahat ng mata ng tao is nasa sa inyo. Something like that. Na parang for example, pag magsalita kayo, dapat lahat ng tao nakatingin sa inyo. Lahat ng tao makukot ang attention ninyo. Right? So, yeah, yun lang yun. Panoorin nga natin to. Di ba, gets nyo ba ako? Di ba, after this, mag-interview sila, for sure. May interview to, tapos promotion. Siyempre sa interview nila, abangan ng tao, lahat ng Bardanatics, aabangan to kung anong sasabihin nila, anong explanation nila. Diba? And once and foremost, sinabi na nila na friends sila, dapat paniwalaan natin. Diba?
Anyways, nanonood ako ng ano, nanonood ako ng AOS. Kasi dapat variety show ngayon tayo eh, di ba? Ay, sige noo. Kausap niya si River? Ay, talaga ba? Ay, di ba? Sa palagay niyo ba, sa palagay niyo ba, andyan si Jack Roberto din. Andyan ba si Jack? So, sure, andyan si Jack, di ba? Or marami yung mga kaibigan sila. Magkahulingan sila. It's giving scripted, should I say. Ito talaga yung scripted. Hindi ito yung way kung may relasyon man silang dalawa. This is not the proper way para mag what do you call this? Magsabi sila or mag soft launch sila sa isa't isa. 'Di ba? Hindi to. Alam to ng management kung anong ginagawa nila. For sure. Ano na naman to? Yes, when David said, chill. Diba? Tama naman when David says, chill lang talaga si David. Diba? So yeah, that is our for today's video, our parda. This is KG Vlogs and see you in my next vlog. Bye!